Another day with Mami A. For today's agahan ay simplihan lang tayo. Nagluto lang tayo ng scramble. Sinusubukan ko ngang magbawas ng timbang kaya naman itlog-itlog lang tayo. Hindi ko nga lang alam kung kakayanin. Hindi ko kasi talaga matiis ang hindi kumain ng matamis. Kaya naman ang lakas ko ring jumubis. After ko magluto ng itlog ay sinunod ko naman itong embutido. Pagka nga ganitong may pasok kailangan mabilisan lang din ang mga lulutuin. Lalo na ngayong bakasyon medyo tanghali na tayong nagigising. Sinusulit-sulit ko na at pag nagpasokan ay maaga na naman tayong babangon. Yung tipong nakapikit pa yung mata mo pero kailangan ng gumalaw ng katawan. Ang sabi ko ngayon mag-e-exercise ako ngayong bakasyon kaya lang ay nasasarap ako lagi ng tulog. Kaya naman ang ending, hindi na nga nakapag-exercise ay gahol na gahol pa sa pagpasok sa umaga. Agoy! Pagkatapos ko magluto ng aming agahan ay isinunod ko naman yung aming tanghalian. Ganito kasi talaga dapat yung setup namin sa umaga. Breakfast, tapos yung tanghalian dapat naluluto ko bago ako pumasok sa opisina. Kaya lang kung minsan kapos sa oras kaya naman hindi ko na nagagawa. Bandang huli si Daddy J na ang gumagawa. Ang menu ko nga pala today ay dinuguan. Bali, nagisa lang ulit ako ng sibuyas at bawang tapos ay sinangkot siya ko na dyan yung baboy. Hinayaan ko lang siyang kumulo-kulo dyan hanggang sa magkaroon ng konting tubig para lumambot. Habang nagpapakulo ako ng baboy ay nag-urong-urong na din ako para naman wala nang masyadong gagawin si Daddy J. Buti na nga lang at natuto na rin mag-urong ang aming kuya. Kaya naman pag tanghali at gabi siya na ang nakatoka sa pag-uurong ng mga pinagkainan. Bago ko nga ituloy ang paghuhugas ng mga pinggan ay binalikan ko muna yung niluluto nating dinuguan. Tinimplahan ko na nga yan ng konting asin para lumasa dun sa laman. Hinalo-halo ko nga lang yan tapos ay hinayaan ko na siyang kumulo ulit. Habang nagpapalambot pa tayo ng baboy ay binalikan ko ulit itong aking urongin. Dapat nga after ko magluto ng agahan ay kakain na kami. Kaya lang ay may ginagawa pa si Daddy G kaya isiningit ko na muna ang pagluluto ng tanghalian. May pasok nga rin kasi ako ngayon kaya naman kailangan talaga ay mag-multitasking. Kaya naman nga lang sa schedule ng Daddy J ngayon ay tanghali na ang pasok niya kaya naman natutulungan niya pa ako sa gawain bahay sa umaga. Pero syempre bilang nanay gusto ko bago ko umalis ay nakapagluto na ako ng pagkain nila at naiayos ko na rin ang mga kailangan nila. Kaya lang bukod sa pagiging nanay minsan tamad din ako kaya naman kinaasa ko na lang kay Daddy J. Nung lumambot na yung baboy ay sabay ko nang nilagay yung siling panigang at yung suka. Sukang paumbong yan kaya naman siguradong maasim. Shoutout nga pala sa mga kamag-anak ng asawa ko dyan sa paumbong. Lalong-lalo na kay Insan Len na lagi sinashare ang mga post ko. Thank you sa support! Nung sa tansya ko'y luto na yung suka, isinunod ko na yung dugo. Sa part na to ay kailangan na natin siyang haluin ng maluto yung dugo. At nang hindi rin siya magbuo-buo. Kapag kumulo na yung kanyang sabaw at medyo lumapot na ay okay na. Luto na ang ating dinuguan. After ko ngang magluto ay dali-dali na kami kumain dahil may pasok pa nga ako ngayong umaga. You like dinuguan? You will eat dinuguan? Kakain ka dinuguan ha? Yung niluto ni Mami ay yung black. Kain ka nun? Tiyak-tiyak. Tiyak-tiyak. Kumakailing wagas. Akala ko nga ay talagang kakain siya ng dinuguan. Hindi pala. Hindi pa rin niya pagpapalit ang pritong isda, lalong-lalo na ang tilapia. O siya, yan na lang muna ulit for today. Ito nga pala si Mami A. Follow for more. Bye!